Hello guys, ang i-open natin ngayon ay ang Uta Starter Deck. Pang 11th na siya, kaya ST11. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pinakamagandang starter deck ngayon. Kasi nga, pag in-open mo to, halos lahat ng nasa deck magagamit mo, kahit yung mga commons, uncommons, at lalo na yung mga SR nya. So, open lang natin. So ito yung mga importanteng cards na makukuha nyo sa may ST11. Pero pwede nyo siya gamitin as is. Pero kung gusto nyo maging competitive at sumali sa mga tournaments, pwede kayong bumili ng dalawa. Tapos ito yung key cards na makukuha nyo doon. Bakit dalawa yung kailangan nyo bilhin? Kasi each starter deck, dalawa lang yung SRs. So yung sa deck na ito, yung SR nya is yung New Genesis na event card, saka itong Uta na SR. So, ayun, kailangan nyo yun apatin kasi ang pinakamalakas dyan itong New Genesis na event card. So, explain ko muna. May dalawang sides yan. Itong Uta na cards, saka itong film archetype na cards. Okay? So, ang una natin is itong leader. Na-explain ko na to kanina. Ang ability niya is Dawn times 1 when attacking once per turn. Check the top card of your deck, and kapag film type card yon, which is itong mga to, o kaya kahit ito sila Uta kasi film din siya, may film sa ilalim, diretso na i-add mo yun sa hand mo. So nakalibre ka na draw. Nag-draw ka na for the turn, tas nag-draw ka pa dahil sa effect nito ni Uta. So yun yung way kung bakit lumalakas yung deck na to, kasi ang laki ng hand advantage mo. Yung kalaban mo, nagdodraw lang ng isa kada turn, tapos minsan may searcher siya, pero minsan wala. Pero ikaw, automatic, nagdodraw ka na for the turn, nagdraw ka pa dahil dito. Tapos, yung next na card na pang pa-draw mo dito is itong New Genesis na event card. So, ang effect niya, on play, pay 1, tapos check the top 3 cards of your deck. Kukuha ka ng isang film type card doon, which is pwede mong kunin yung lahat ng nandyan. Tapos yung iba pang film cards, basta merong film na nandito sa baba. Tapos i-add mo rin sa hand mo. Tapos yung mas malakas na effect niya is i-re-restand mo yung Dawn na ginamit mo para sa kanya. So libre siya na search. Tapos pwede ka pang makalapag ng ibang cards. Okay, so tapos na muna tayo dyan. Ngayon, yung next naman, itong Uta na SR. So, blocker siya. Tapos, ang ability niya, ano yata to? Basta, ano to, alam ko once per turn lang to eh. Pero, ayan, ang in-explain niya dito is, discard one event card from your hand and pwede ka magpatayo ng any film type character. So, magre-restand siya. So, pwede mong ipang-attack. Kuwari, ito si Luffy. Pwede mo siya ipang-attack. Tapos, i-restand mo siya. Magdi-discard ka lang ng isang event card. So, umattack ka na ng 7k. Tapos, discard ka ng isang event card gamit yung effect ni Uta. Tapos, tatayo uli siya na pwede mo siya gamitin pang blocker. 7k kasi siya na blocker. Okay? So, yun yung effect niya. Tapos, ito, same as the STO3 leader na Kid, yung effect niya, kaso nga lang wala tong discard. So on play, please stand one of your Uta leaders. So isa lang naman leader mo. Tapos
Ito naman, ang effect niya on play, pipili ka. It's either magpaparest ka ng 5 cost or less or KO ka ng 5 cost or less na rested character. So pang KO siya, pang clear ng board, or pwede mo ipang rest yung blocker niya na 5 cost or less, and then atakihin mo siya ng double attack dahil dito. So atake ka ng 8k, tapos restant, tapos 8k. Ayun, pwede ganun. Or ayun. Tapos ito na tayo sa may film archetype. So itong mga to, mabibilis lang naman. Ito si Law. Ang effect niya, activate main, pay 1. Pwede mo siya palitan ng 3 cost or less na film type character. So ang madalas na ibababa mo dyan is ito. Pwede mo siyang ibaba, pero normally pwede mo rin ibaba yung Nami na SR. Ayan, lagay ko. Explain ko yun mamaya kasi keycard din yun. So ayan, yung ginagawa ni Law. Itong si Chopper, normally 2k counter lang talaga siya. Pero ang effect niya is Don 1 when attacking, rest a 2 cost or less na character sa kalaban mo. So pwede siya pang rest ng mga maliliit na blockers na 2 cost lang or less. Pero normally malakas siya kasi 2k counter siya. Siya lang yung nag-iisang green film type card na 2k counter. So pwede mo siya ma-search. So okay. Next, itong si Zoro at Usopp, lang sila, vanilla lang sila, meaning wala silang effects. Lang sila, mga beater lang sila, uma-atake lang sila ng malaki. So ayan sila. Ngayon, kaya sila nilalagay at bakit malakas yung deck na to dahil dito sa dalawang cards na to. Kasi ang effect nila, ito si Luffy, blocker siya. Pero pareho sila ng effect. Ang effect nila on play, si Brook on play, pwede ka maglapag ng isa pang 3 cost or less na film type character. So pagkalapag mo kay Brook, pwede mo ilapag si Usopp ng libre, or si Uta ng libre, or yung Nami SR na nandyan, or si Bartolomeo na nandyan din sa screen. Tapos itong sila kung gusto mo man lang sila ilapag, ikaw bahala kasi 3 cost or less naman, and pwede mo ilapag. So marami kang choices. Tapos ang next naman dyan is si Luffy. Same siya ng effect ni Brook, pero siya naman 4 cost or less na film type character. Ngayon, sino yung 4 cost na film type character? Si Brook. So pwede mong gawin, lalapag mo si Luffy, lalapag mo si Brook sa effect ni Luffy, tapos sa effect ni Brook, lalapag mo to si Uta. Ayun, pwede yun yung combo. Or kapag 8 dons ka, si Luffy, lalapag niya si Brook, tapos si Brook, ilalapag niya si Nami SR. Tapos, on play, dahil sa effect ni Nami SR, explain na rin natin yung effect ni Nami SR. On play and when attacking, pay 1 don, tapos search ka ng look at the top 3 cards of your deck, tapos kukuha ka doon ng isang film type character. So basically ito lang rin siya, pero character naman siya, ibig sabihin pwedeng umatake. So ayun, on play saka when attacking yun. So ayun, yun yung ideal na combo, Luffy, tapos Brook, tapos Nami, tapos yung huli mong doon pang sa search mo. So ayun, yun yung pwede mong gawin. Ngayon, yung isa naman na card, which is yung Bartolomeo, ang effect niya naman is rest this card, magre-restand ka ng film type character sa board mo. So which is the same as ng effect nito. Pero si Bartolomeo, rest this card, i-rest mo si Bartolomeo, so vulnerable siya ma-attack. Pero ito naman, effect niya, discard one event card. So ito, pwede mo sila i-discard kung di mo kailangan. Tapos pwede mo itayo yung any type of film character. So ayun, marami siyang cards na basically may same effect. So mas versatile siya kung ano man makuha mo sa hand mo. And thankfully, marami kang makukuha sa hand mo. Kasi nga, dahil sa effect ni Uta, dahil sa effect nitong New Genesis, at dahil dun sa effect ng Nami SR. Tapos meron pa silang dinadagdag dyan na
Doflamingo SR galing sa OPO4. Tapos automatic yun kasi ginagamit naman talaga yun sa ano, yung sa may green purple Doffy na deck. Yun yung sa deck list na malakas din yan. Pero mas malakas na to dahil nga centered talaga siya sa film type na cards. So bagay ito sa meta ngayon kasi nga yung Zoro malamang maraming gagamit nun dahil gusto nilang i-counter si Purple Luffy. Ngayon, sa laban sa Purple Luffy, parang 50-50 naman itong deck na to. Pero that would mean na maka-counter mo yung mga Zoro na makakatapat mo. Dahil nga yung mga Zoro gusto rin nilang matalo yung Purple Luffy. And kapag nakatapat mo yung Zoro gamit to, napakalaki nung lead mo. Kasi nga talong-talo mo yung ano niya. Ang goal kasi ng Zoro is uubusin niya yung counter mo as soon as possible hanggang sa wala ka ng card sa kamay. Pero ito talagang di ka mauubusan ng card sa kamay kasi nga lagi kang may chance na makapag-draw uli ng extra. So ayun, counter mo siya. Tapos ayun, kaya malakas yung deck na to. Makikita nyo sa One Piece top decks, ayun yung mga ibang na nakalagay sa screen, yung history, ang daming green uta dyan. Tapos pumili na lang kayo na dyan sa yung link sa baba. Pumili kayo dun ng deck na gusto nyong itry, yung deck list. Tapos tulad yan sinasabi ko kanina, ayan na yung makukuha nyo sa ST11 na deck. Kailangan nyo lang bumili ng dalawa para meron kayong 4 na kopya nito kasi dalawa lang siya per box. So pag may 4 na kayong ganyan, pwede na kayo kumuha ng mga other cards na pwedeng idagdag, which is yung Nami na SR na dyan sa screen, yung Doffy na 10 cost, tapos yung Bartolomeo na galing sa promo packs. Tapos lastly is as an alternative, meron din kasing decks na gumagamit ng Izo galing sa OPO1. So ayun, 4 cards na yun, tapos pwede mo baguhin na lang. 4 cards lang yung kailangan mo, tapos 2 starter deck, tapos malakas na yung deck mo. Ayun, kumpara dun sa Purple Luffy na 4 yung starter deck na kailangan mong bilhin, tapos mga iba't ibang pyesa. Ito, dalawang starter deck lang, tapos 4 na cards na kailangan mo ng playset, pero at least 4 yun. So ayun, ang laki ng napaka-accessible niya para sa newbies. Tapos kaya ito nga yung para sa akin, ito yung pinaka the best na starter deck na pwede nyong mabili if gusto nyo maglaro ng game. So ayun lang guys, see you sa next video.